Magandang araw sa inyong lahat. Pag-uusapan natin ngayon yung ano ba ang mga legal na pananagutan ng employer sa biglang pagtanggal ng kanyang empleyado. Pero bago natin pag-usapan yan, panoorin nyo muna ang ating YouTube rules nandito. Okay, biglang tinanggal ang empleyado. Ano ang mga legal na pananagutan ng employer sa sitwasyon na yan? Ang empleyadong biglang tinanggal, ang ibig sabihin yan na minadali, no, yung proseso. Minadali ang proseso at kapag minadali ang proseso, medyo kaduda-duda agad kasi kung hindi yan minadali, dapat may mga panahon pa yan bago talaga matanggal ang empleyado. So the fact na ang isang empleyado ay tinanggal ng biglaan, masasabi mo agad na parang meron ng violation ng karapatan ng empleyado dyan. Kasi kung susundin mo yung batas, at best may panahon pa ang empleyado para makapagpaliwanag, no, sa mga pagdinig, no. Pero kung yan ay biglaan, ibig sabihin na disregard na yung ganong aspeto ng karapatan ng empleyado. So, punta tayo doon sa punto na ano ba ang sitwasyon na bakit magkakaroon ng biglang pagtanggal sa empleyado. Maging realistic tayo, no? Maraming mga employer na mainitin ang ulo. Merong mga employer na buwisit lang talaga siguro sa empleyado niya. May mga employer naman na baka wala lang alam, no? Especially yung mga foreigner na baguhan pa lang sa pagninegosyo sa bansa natin at hindi naman kumuha ng mga consultant, so bara-bara pa, no? May mga employer naman na talagang ano lang, bruskuhan lang ang labanan, ano? Dinadaan lang sa pambabarako, sabi nga nila. Kung alin man doon ang rason or alin man doon yung nagbunsod sa biglang pagtanggal sa empleyado, so irrespective kung anong personality siya doon na bilong, yung employer, ang karapatan ng empleyado ay hindi yan talagang mai-aalay mo, no, so altar of sacrifice ng due process, ika nga. Kasi ang ating batas malinaw yan. Una, ang konstitusyon, di ba? Binibigyan ng protection and promotion of the welfare of the labor force, no? Nasa constitution yan. Tapos you look at the labor code, sa mga declaration of state policies, article 3, makikita mo dyan protection to labor, security of tenure.
So mula doon sa constitutional principle na yan ng protection to labor, binigyang buhay yung security of tenure na provision sa ating batas. Kapag sinabi mong security of tenure, now you go to Article 294 ng Labor Code, sinasabi dyan na no employee shall be dismissed except for just or authorized cause, no? Nakalagay dyan. And after according yung due process, which is procedural, ang sabi ng ating batas. Now, kung babasahin mo yung just cause, no, makikita mo yan dyan sa Article 297 ng ating Labor Code. Marami tayong videos dito tungkol dyan sa just cause na yan. Mga legal na pagtanggal ng empleyado. Ilagay ko rin dito, no? 5 ang naka-enumerate dyan. Ang una is serious misconduct or willful disobedience. Una. Pangalawa, gross and habitual neglect of duty. Pangatlo, fraud or willful breach of trust imposed by the employer on the employee. Next is commission of a crime or offense against the person of the employer or any member of his representative. And 5, of course, analogous cause to the foregoing. Yun yung just cause. So, sinasabi ng ating security of tenure provision sa labor code na dapat daw kung magtatanggal man ng empleyado, sundan yan. Nakabase dyan sa just cause or doon sa authorized cause. Saan ba makikita yung authorized cause? Ang authorized cause makikita mo sa Article 298, di ba? Sabi naman sa Article 298, the employer may terminate the employment of the employee due to installation of labor-saving device, redundancy, retrenchment or closure of establishment, no? Whether or not due to serious financial losses. So just or authorized cause. Okay. Ang sinasabi ng ating batas na hindi pwedeng tanggalin ang empleyado except for those grounds. Kung wala yun, hindi dapat tinatanggal ang empleyado kung hindi mag-fall doon. Ngayon, mayroon din sinasabi sa Article 294 na bigyan ng ample opportunity to be heard yung empleyado. So, ang ibig lang sabihin yan, may mga notices required, may mga pagdinig kung provided yan sa kanilang code of conduct or company policy, no? So, kaya kung titingnan mo, kapag may batas lang talagang sinusunod, hindi mangyayari yung bigla ang pagtanggal sa empleyado. So kung susumahin mo yung parte na yon, pwede mo siyang i-grupo lang sa dalawa. Ang just cause or authorized cause, yan ay papasok sa substantive aspect ng due process. Yung mga notice at mga hearing na yan, papasok naman yan sa procedural aspect ng due process. So in short, kung i-rephrase natin yung requirements ng ating batas, kapag tinanggal mo yung isang empleyado, i-observe mo ang 2 aspects of due process. The substantive aspect, tsaka yung procedural aspect. Kapag hindi in-observe ng employer yon, ang legal consequence niyan, una, kapag walang just cause, illegal dismissal yan. So alam naman natin na pag illegal dismissal, ang empleyado pwedeng i-reinstate yan. Kung hindi na pwedeng i-reinstate, pababayaran na separation pay. You know, ang masakit dito sa mga illegal dismissal ay ang payment of back wages kasi nanganganak yan eh. Ibig sabihin, ang back wages ay lumalaki, parang nag-alkansya yung complainant dyan. Ngayon, ang
Kapag hindi naman nasunod yung procedural due process, ang nagiging implication niyan, hindi naman magiging illegal ang dismissal or termination kung may grounds naman. Pero magiging liable si employer dyan ng nominal damages. Nominal damages kapag hindi siya nag-observe ng procedural due process. Halimbawa, hindi bigay ng notice as required by law, ang magiging penalty niya 30,000 per employee kapag just cause ang pinag-uusapan. Kapag authorized cause naman, hindi nag-notice, ang penalty niyan 50,000 pesos. Magkaiba kasi ang notice requirements. Take note kapag tinanggal for just cause or may kasalanan yung empleyado at tinanggal for authorized cause, walang kasalanan ng empleyado, meron lang talaga mga business situation na nagbunsod kung bakit kailangan magtanggal yung empleyado, magtanggal yung employer ng kanyang empleyado. So ang ibig sabihin, yun ang magiging legal implication kapag biglang tinanggal ang isang empleyado. Unang-una makikita mo at the very least meron agad violation of procedural due process. So kung empleyado sa perspective niya, isipin niya, entitled agad siya sa indemnity in the form of nominal damages. Hindi pa nila pinag-uusapan dyan yung fallback wages kapag illegal ang dismissal. So yan ang gusto nating i-discuss today kasi nga sa mga comments nakikita natin yung mga nakalagay doon biglang tinanggal. So ano ang perspective, ano ang dapat nating malaman, ano ang dapat nating maintindihan. Ito ang ating discussion ngayon sa ating video. Okay, now abangan ninyo yung iba nating video. May nag-comment doon kasi sa aking YouTube short, no, na sabi niya i-discuss ko raw yung supersedeas bond. I-discuss natin yan, huwag kayo magalala. Tsaka marami pa tayo pwedeng i-discuss. Na-busy lang itong mga nakaraang ilang linggo dahil nga sobrang dami na naman ng mga commitments natin, meetings, and siyempre may hearing na tayo dahil full blast na yung mga proceedings sa court. So with that guys, stay safe, no? Thank you very much and I hope to see you in my next video. God bless.